Alright, magandang araw sa inyo lahat dyan. Ako nga pala si Gala the Explorer at magsasabi sa inyo ng katagang. Aanhin mo yung damo kung wala na ang tinapay. Hindi. Walang ganun ha, walang ganun kasabihan. Kumbaga ano 'yan, joke-joke lang. Anyway, so for today's video, pag-usapan natin yun ng yung aanhin mo yung mga infrastructure mga skyscrapers. Aanhin mo yung mga nagtataas ang mga gusali, mga high-rise buildings kung hindi rin naman safe ang hangin hingahin. Hindi naman safe ang hangin para sa mga may asthma, 'di ba? O, aanhin mo yung mga skyscrapers, mga Wall Street. Aanhin mo yung mga nagtataas ang mga gusali. Aanhin mo yung concrete jungle ng inyong lugar kung wala ka namang ganito kagandang atmosphere. Ang ganda ng ambience ang Davao City. Yes, hindi na naman Davao City ang mayroong magandang ambience sa Pilipinas. No, for example, kapag ka nasa Lapu-Lapu City ka, nasa Iloilo City ka, kapag ka ikaw ay nasa ano pa ba syudad? Kasi hindi ko pwede sabihin ng Cebu City kasi Cebu City hindi maganda ambience doon. Oh, dami alikabok, no, lumilipad somewhere. Pero sa Lapu-Lapu City in fairness, kahit pa lubak-lubak yung kalsada nila, daming mga basta lubak-lubak na nasugat yung pa ako doon dahil nga sa nakasipa ako ng bato na matalas. Basta ano, maganda ang Lapu-Lapu City kapag ka nasa ano ka, nakatingala ka kasi ganda ng ano, yung kapawid, ganyan, ganda ng atmosphere, hindi siya ganun, hindi siya polluted, walang smog sa makikita like Manila in Cebu. Pero ang Cebu pag may ano naman, maaraw naman sa Cebu City, magandang klima, lalo pag summer, maganda din naman yung sobrang init din, no? Oo, tapos kahit papunta ka ng Plaza, alam niyo ba itong Plaza Independencia ng ano ng Cebu City? Bakit ang init? Well, yes, given na galing nasa ano sila, nasa dagat, no, gilid. Oo. Pero ano ang Ramon Magsaysay Park ng Davao City nasa gilid naman ng dagat, pero bakit hindi naman mainit ang Magsaysay Park, no? May punong kahoy din sa ano. May punong kahoy din naman sa mag, Plaza Independencia tsaka sa ano Magsaysay Park, pero init talaga. Tsaka ito pa sa Magsaysay Park ng Davao City, wala kang makikitang mga natutulog na mga nanlilimos, na mga beggars, walang gano'n, no? Yung mga tawag dito, yung mga homeless, so syempre bawal, no? So, hindi ko alam kung bawal, pero bawal siguro talaga no. Anyway, so sa ano sa Plaza Independencia ano lahat no, may mga nagtitinda ng mga may mga vendors at titinda ng mga mangga. Walang masama doon sa pagtitinda kasi naman magnakaw, mas maganda 'yun. Pero hindi talaga siya organized. Basta may mga tae ganyan. Basta hindi maganda, pero malaki ang ano Plaza Independencia. Maganda siya, tapos meron silang ano yung parang walled city. Kung merong Intramuros Wall City, Intramuros, yun. Meron din sila doon sa ano, sa may Cebu City. Where in fact ang Plaza Independencia ang siyang may pinakaunang Intramuros. Kunyari parang Wall City ganun. Anyways, may mga canyon. No, so ano ba no? Hindi lang Davao City kasi baka sabihin niyo, yabang naman ito si Gala the Explorer. Puro lang Davao, o Davao na pinakamagaling. Hindi ko sinabing ganun. Hindi lang Davao City ang mayroong magandang ambience, no? So, pagkatingala ka, talagang ang ganda ng hangin, hindi siya malamig, hindi siya ganoon ka maginaw kagaya sa Baguio na hindi rin nakakatuwa minsan. Oo. So, kasi tama lang na timpla, no? So, tama lang yung init, yung tsaka yung lamig. So, ito, for example, Davao City. So tama yung lamig, init, so combination. Tama lang talaga siya. Hindi siya uuwi sa lamig, hindi siya uuwi sa init, no. Oh, Iloilo City, ganoon din sa Iloilo City. Ang mainit ba sa Iloilo City? Parang hindi naman so far. Di ko na kasi 'di ba ano na yan maalala natin yan Cebu Plaza Independencia talagang ano, parang pinagpapawisan ako ng maraming singot. Oo, pero sa Lapu-Lapu City masaya ako magsakay ng tricycle, habal. Oo, gusto ko 'yun. Basta maganda sa ano, Lapu-Lapu City. Kahit sabihin natin na napakaraming mga informal settlers sa Lapu-Lapu City, pero still maganda siya. Oo. Maganda yung ano, maganda maglakad. Parang iba yung ambience, like open siya masyado ganyan sa Lapu-Lapu City. Oo. Yung open siya masyado. Open yung lugar ba, parang walang pagtitingala ka, wala kang makikita mga high-rise buildings kagaya sa Makati, kagaya sa somewhere in Manila, no, sa Quezon City na yung hindi mo na makita ng malawakan ang kalangitan dahil nga sa mga gusali na ang dami nakaharang, ang dami pang mga salasalabit na mga wirings, ang ingay pa ng mga tao, nagmumura, mga ganun, no? Tapos meron pang ingay ng mga sasakyan, yung mga ganun. Tapos ang daming tae, kalat, basura, mga wirings, dami, tapos mga ingay ng mga train. Oo, ano pa ba? Ano pa ba mga ingay, no? Ano ba? Yung ano, ingay sakit sa mata, yung mga yun na nga, mga wirings, ano pa, alikabok, usok, mga basta. Tapos hindi nakakatuwa yung Metro Manila. Maganda lang talaga sa Metro Manila kapag nasa shopping mall ka, nasa hotel, ganyan.
O, saan pa? Pero sa totoo lang, yung mga taga Metro Manila, nangangarap yan sila na makabili ng property sa mga mga iba-ibang mga malalayong rehiyon, no? Like Pampanga, Benguet, sa Visayas and Mindanao and Southern Luzon, no? May mga pangarap yan, lalo't malapit sa kanilang mga lugar, probinsya na pinanggalingan. So, yung Manila, sabihin na natin na ano siya, isa siya sa pinupuntahan, siya lang talaga sa rason bakit nagpupuntahan ng mga Pilipino doon magtatrabaho dahil sa mayroon silang pangarap na makaipon tapos bumalik sa probinsya at pagbili ng lupa. Hindi talaga siya tititinan as pang habang buhay na doon titira sa Manila. Oo, sinusumpa nila ang Manila na yan na nga ang iba pag nakapunta ng Manila, pinangarap nilang makauwi ng probinsya nila at hindi nababas ng Manila para magtrabaho. Babalik man ng Manila dahil sa trabaho, yun dahil mag-aartista, dahil mayroong mga business projects, ganyan. Oo. 'Di ba? May mga signing of contracts, pero yung talagang doon doon titira, hindi. Oo. Ang dami kong kakilala. Oo, akala ko talaga dati ang arte-arte lang, ang yayabang naman itong mga to. Ayaw mapuntang ano. Sige, sabihin ko lang, may mga kaibigan ako from Bicol. Meron ng mga kaibigan from Quezon Province, from Batangas. Meron akong taga Pampanga na mga kaibigan. Oo. Tapos meron akong mga kaibigan na mga taga Davao, syempre. Alam niyo yung mga yon, ayaw na pumunta ng Manila. Talagang pwede man pumunta ng Manila pero yung bababa ng eroplano tapos sasakay ng bus agad. Ayaw nila mag-hotel. Sabi ko, hotel muna tayo, tulog muna tayo. Hindi pwedeng kinabukasan larga tayo sa mga ganyang lugar. So hindi, diretso na tayo. Baka meron agad-agad na biyahe. Oo, sakay natin yung bus. Ayaw nila makita yung talagang nasa-stress sila sa traffic, nasa-stress sila sa mga sasakyan, sa mga tao, sa ingay, lahat, oo. Ganon. Ewan ko na sa mga since wala pa akong kaibigan na mga taga Cebu, taga Iloilo, taga Bacolod, taga CDO na nakasama ko sa galaan sa Luzon. Anyway, so yun lang ang Davao City. Napakaaliwalas, sarap ng buhay dito. Yes, sarap ng buhay, ibig sabihin hindi lang pera kasi ang nagpapasaya ng tao. Kundi nagpapasaya yung kasama yung pamilya na maglalakad kahit saan, kasama yung pamilya na mamamasyal, tatambay sa park ng safety, ligtas, ganoon. Ayun, so grabe ang ganda ng Davao City na ambience amin dito, atmosphere, di ba? Highly urbanized city with population of 2 something millions. Third largest city in terms of population, and Davao City is the largest city in terms of land area, and we are the 5th city in terms of GDP. Yun, pinakamayaman mayaman ang Davao City, landed in top number 5 alongside with Quezon City, Makati City, City of Manila, and Taguig City. Yun, di ba? And of course, in terms of assets, Davao City landed in number 9 consistently. Yan yung namin, assets, no? Nasa number 9 kami palagi. Number 10, number 8, number 9, ganyan lang, no? Okay yan. Ganda. Napaka-consistent na Davao City. Either way, so yun ganda sa lugar. Aanhin mo yung skyscrapers, aanhin mo yung mga may mga train nga. Malamang hindi pwedeng walang train ang Manila. Kasi sa sobrang daming tao, mantakin mo, napakaliit na space ng National Capital Region. Tapos ang tao 28 million. Ala. Araw-araw 'yun I don't know kung most densely, I think parang New Delhi ng India ang pinaka tapos Nagoya, Tokyo ba? Yung sa yung pinakasikat na basta half to 1 million katao ang dumadaan sa highway na yon, sa crossing. Di ba? Sarap pakinggan, highly urbanized city. Tapos meron ganitong lugar, may mga hindi to private property lang, meron ganito. Marami kami. Sige lang, puntahan natin 'yun. Oo. Isasama ko kayo maglakad sa mga lugar dito sa Davao City. Baka isipin nyo kasi private property kasi yan, may mga gwardya. Ayala kasi yan. Hindi na Ayala lugar. Mga safety dito, hindi lahat na talaga. Kahit pa mga mga population area.
'Di ba? Aanhin mo yung damo kung patay na ang kabayo. Aanhin mo yung maraming pera sa Metro Manila. Metro Manila, daming bobo dito sa totoo lang. Ako inaasar din sa ano, sa mga social media platform, mapa YouTube, TikTok, mapa Facebook. Nakikita ko pati ano, mga tao, no, mga taga hindi na alam na Metro Manila is consist of 14 cities with one municipality or 15 cities with one ano municipality, so total of 16 LGUs if I'm not mistaken. Basta andyan lang, isang numero lang yung magkakamali dyan. So hindi siya ano ha, hindi yung Manila City, hindi. Oo, iba yun. Kasi parang matanga tong mga ano, mga makipag i-compare ba naman ang Davao City sa buong Metro Manila? 'Di ba? Ano ito, one by one tayo. For example, Davao City versus Quezon City. Ayan, pwede 'yun. Davao City versus Taguig City, pwede 'yun. Davao City versus City of Manila, pwede 'yun. Yung ganon. Ala, buong Metro Manila, wala daw sa kalingkingan ang Davao sa Manila. Tapos ang ginamit na picture Makat BGC. Walang ganito sa Davao City. Walang sinabi ang Davao City sa Manila. Tapos ang pinost sa picture Asiana ng Paranaque. Ano 'yun? 'Di ba? Wala ang Davao City sa sa Manila. Nako, Manila, wala sa kalingkingan. Manila pa rin ang pinaka-the best. Nasa Manila ang mga tao nagtatrabaho, mga taga-probinsya pumunta ng Manila, hindi pumunta ng Davao. Ibig sabihin, Manila ang pinaka-the best, tapos ang picture ay Ayala ng Makati. Yes, list din ng pagiging mayaman ng isang lugar ko. Ang mga tao nakatira, mga bobo naman sa sa geography. 'Di ba? Anyway, yun lang. Hindi tayo nang aaway dito, pero talaga hindi ko maintindihan yung dapat kasi muna bago maging mayabang, aral-aral din muna sa sa geography. Diba? Davao City, walang maliban pa dyan ha. Sige, let's go back to Davao. Davao tayo. Ito, binaha ang Tagum City, Davao del Norte. Basta meron Davao, yan, Pulong Duterte. Pag sinabing Davao kahit Davao de Oro, binaha, landslide, bakit daw hindi daw imbestigahan ni Pulong Duterte? Ha? Mabubo. Paano naging Pulong Duterte yan? Davao de Oro yan eh. Ulitin ko kasi ito yung platform natin. So hindi ako nagagalit na bobo sila. Pero nakaasar lang kasi the audacity ba, no? Na ang tatalino nila. Tapos yung sa comment section kunyari, tapos hindi man alam. Ikaw compare ba naman ang Davao City sa buong Metro Manila, no? So syempre mayaman talaga, Metro Manila yan eh. Compare mo na lang siguro Metro Davao, pwede, ganyan. Buong Davao region, Region 11. No? So kumpara mo buong Davao region, that's Occidental, Del Sur, Del Norte, Del Oro, and Oriental. So we have 5 these provinces in Davao region. Tapos pang-anim diyan ang Davao City. Hindi naman probinsya ang Davao City, pero kasama yan Davao region. Kumbaga ang punto diyan is yung government and localities, no? So merong local government of Davao Oriental, Davao de Oro, Del Norte, Occidental, and Del Sur, and also local government of Davao City as a highly urbanized city and sit as the capital city, the metro capital of the entire region. And hindi naman entire region of Davao ang napupuntahan andito sa Davao City, dahil ito ang pinaka-capital, kundi buong Mindanao na rin siguro. Yes, malaki ang Cagayan de Oro City. So kahit walang Davao City, kasi meron din silang support from Bukidnon, Lanao, Misamis, and Camiguin. So sometimes hindi na kailangan pumunta ng Davao City para mag-aral, para magkuha ng magandang tawag nito, quality education, kasi merong mga eskwelahan din, may Xavier University sa Cagayan de Oro City. So far yun na alam ko. Tapos yun, mostly sa mga taga Northern Mindanao nag-aaral sa Cebu, di ba? So maaaring taga Southwest and Caraga region and Central Mindanao lang yung napupunta sa Davao City para magtrabaho, magnegosyo, mag-aral, at kung ano pa mga activities na ginagawa nila sa Davao City. Yun lang ha. So aanhin mo, anda mo pagpatay na ang kabayo, di ba? So ganun yun. Aanhin mo yung pera sa Metro Manila, daming pera nga doon. Oo. Pero wala naman kayong local produced products na
pwedeng maipanlaman ng tiyan. Oo. Siyempre tinapay meron, mga bakery. Pero ibig ko sabihin yung mga whole grains, fruits and vegetables, meron ba kayo nun? Di ba? So if it wasn't for Nueva Ecija, basta na Central Luzon, para sa kailang rice granary products, ay hindi kayo makakakain talaga Metro Manila. If it wasn't for Mindanao, wala kayong prutas na pang world class. Hindi kayo makatikim ng world class sa mga saging. Oo, mga pakwan. Hindi, saging lang. Saging, durian. Saging talaga pinaka essential. Ano pa ba, no? Ng mga prutas na mahalaga. Mangga. Although meron din mangga Cebu, mangga Leon, mangga Gimaras. Pero mangga Gimaras parang hindi man siya binibenta sa Pilipinas. Tama ba, no? Parang siya? Parang pang abroad. Hindi maka-Pilipino itong Gimaras, So yan, no? It wasn't, hindi siya pwedeng, kumbaga mo yung pera kapag wala ka namang mabili ng pagkain. Mabili ka ng pagkain sa yun na nga, sa Mindanao, State of Mindanao and State of Visayas, and State of Southern Luzon or State of Northern Luzon. Makakabili ka pa rin naman. Pero yun, makakain ka pero kailangan mo mag-import. Mag-import, export. Mag-export, import. Okay, mag-import, no? So, kailangan mo mag-import na mga pagkain galing sa mga rehiyon na aking nabanggit. So, gagamit, mas mahal, syempre. So, yung pera mo, useless din, no? Mawawalan din ng parang delete din ng value ng pera. Ibig sabihin, yun lang, nagtatrabaho ka lang para pambili pagkain, ganun. Samantalang ang mga taga ibang rehiyon na binubuli dito, mga taga Mega Manila, sarap buhay, di ba? Yan, may natutulog pa nga, So, paano lagay sarap buhay? Kasi, basta yung hangin, may prutas, pagkain. Binibili na rin lahat dito. Hindi kagaya dati na libre. Pwede kang, ayaw ko na sa ibang lugar kung meron pa bang libre. Punta ka sa kapitbahay, tapos makalibre ka na. Diba? Sarap buhay ng mga taga ibang rehiyon. Kasi may trabaho na mura pa ang mga bilihin, mga prutas, pagkain, gulay. Basta masipag lang. Oo. Yung iba kasi tinatamad na Kaya ang kinakain, puro sardinas, corned beef, beef loaf, meatloaf, luncheon meat, hotdog, sa mga processed foods, So, ayan, isa yan sa rason bakit wala kang hindi dekalidad ang iyong buhay dahil panay kakain sa mga processed foods and processed meats. Diba? Din kasi minsan tamad yung pagiging yung quality of life din kasi nakasalalay din sa kasipagan, no? Tamad kasi wala na kasi oras. Wala nang time, malilit na ako sa trabaho. Paano kasi matagal ka natulog kagabi? Di matagal ka nakagising. Ilang minuto na lang time in na. Kung natulog ka na maaga, di ka na nakipagkwentuhan, chismisan sa iyong online chat. Di ba? Kung ikaw sana ay hindi ka na naglalaro sana ng mga kung anong mga games hindi ka na makikita. Pwede man laro pero limit 30 minutes okay na, tulog ganun. Hindi sana hindi ka malit kinabukasan, kaya ang ending kain ka ng mga sardina, mga delata. Hindi na naging quality ang buhay. Makita maganda ang yung lokasyon ngayon ito. Fresh air to breathe. Pero puro ka naman dilata. Wala ka rin wala din kalidad ang iyong buhay. That would be all. Thank you for watching at uuwi na ako. Nakapaglakad tayo ng lagpas pa oras.